Thank you, Pastor. Thank you sa bawat isa at salamat sa mga awitin ng ating Panginoon na tunay na nagbibigay aliw at nagbibigay saya sa bawat isa. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating alamin, ano nga ba? What happens when we have our faith? Faith. Kaya hayaan po natin na ating mahal na pastor ang siyang magbigay kaalaman more kung ano nga ba ang mangyayari kung meron tayong faith. Kaya we welcome our Pastor Jerry to the Sunday message. Amen. Okay, so bago po ang lahat ay nagustuhan po ba ninyo yung ating praise and worship? Amen. Sorry, Amen. Jan, I didn't understand, but I think you dance, ha? Jan? Topic ngayon, what happens when you have faith? Yan. At ito po ay series na siyang lagi natin tinatalakay dito, di ba? Ganito kasi style namin dito. Laging series po yung aming mga mensahe na siyang sabi ko po binibigyan na sa amin ng Panginoon. Kasi bakit series? Napaka-importante kasi yung series. Pero continuation, di ba? Kaya ito po yung style natin dito. Parang daring faith. Yan, daring faith. Ibig sabihin talagang, I dare you to have faith. Sabing gano'n, di ba? Alam niyo ba, ang kwento po ng isang agila, ang isang agila, na kapag tuturuan niya, kapag tuturuan niya yung mga anak niya para lumipad, alam niyo ba kung paano niya tinuturuan yung mga anak niya, di ba? Ang agila, di ba? Saan nakatira ang agila? Di ba? Doon sa napakatarik, di ba? Hindi naabot ng tao yung tinitira na agila eh. Kapag alam na ng agila, yan, katulad ng gagawin natin ngayon, di ba? Kapag alam na kasi ng agila na kaya na nung anak niya lumipad, alam niyo ba ang gagawin niya? Hindi niya sila dadalhin doon sa, di ba, sa pakpak niya na dadalhin sila, hindi gano'n, no? Ang gagawin niya, itutulak niya sila doon sa pugad. Yan. Ganon na agila. Kaya mamay-persa talaga yung mga anak niya na talagang lilipad na. Kaya nga lang siyempre, kasi alam na niya na kaya na nila lumipad. At katulad ng isang Kristiyano, pero kung minsan bantulot pa rin tayo. Nangyayari ba yun sa atin? Diba? Alam na natin, di ba? Meron na tayo mga foundation, di ba? Bakit hindi pa rin tayo nakapagdadala ng kaluluwa sa ating gawain? Meron na tayong alam ng mga memory verse, di ba? Batas, nakakapag-share. Kaya nga, dito natin sa small grouping, di ba? Nakakapag-share na tayo. Pero bakit, di ba? Hindi tayo nakakapag-share. Alam ko kung bakit. Alam nyo? Alam ko kung bakit. Kasi yun na nga, pandemic kasi ngayon, di ba? Madalang na tayo. Ayan, sabi ni Rosel. Kaya pala hindi nakakapag-share si Rosel kasi social distancing na raw. Yan. Okay. Pwede rin naman, di ba? Pwede rin makatwiran yun, no? Pero please, ganun po tayo dapat Lagi natin sinasabi, di ba? In order for you to grow, apat po yung dapat mong gampanan sa buhay Kristiyano mo. Number 1, di ba, is the Word of God. Di ba, nasalita ng Diyos, di ba? Number 2, di ba? Okay, nagpe-pray ka ba? Please, ang alam natin sa pray, di ba? Exhale, saka inhale yung prayer. Pagkatapos, nagfe-fellowship ka ba? Okay, nagre-rest ka ba? Kung sa di ba? Nagagampanan natin tatlong ito, di ba? Pero ang pinaka-importante para hindi tayo matatawag na bansot, di ba? Aba tawag doon sa Japanese na tree na bonsai yan. Para hindi tayo matawag na bonsai na Kristiyano, kapatid, mag-exercise tayo. Yan. At ang pinaka-exercise mo ng buhay Kristiyano ay yung witnessing. Yan. Nagpapatotoo. Yan. Kaya ito po ngayon yung gagawin natin, di ba? Maipus natin ang bawat isa para at least magampanan natin talaga lahat. Hindi tayo namamalagi lang sa pugad. Amen ba? Nagets ba ninyo kung ano yung gusto kong tatalakayin natin? Ano yung gusto kong ipapahitid sa inyo para at least meron na kayong alam tayo mapapakinggan ninyo. Okay, let's pray muna. Panginoon, papasalamat yan. Okay, so ito po, sabi nga, what happens when you have faith? Pagkatapos, ang verse po na siya ang ating tatalakayin ngayon, introduction ng verse ay sabi po doon sa faith is not desired. Danda po ninyo, okay, para at least malaman natin totoong faith. Sabi nga dito, faith is not desired. You can wish and hope for something, you can pray and you can sincerely desire and crave something. Sabi niya,
that doesn't mean it's faith. Faith is not desire. Desire may lead you to faith, but desire is not faith. Please. It is not pretending that something is true that is not. You're fooling yourself into believing something. That's number 2. And dapat natin malaman, tinan nyo ang sabi po dito, faith is not a feeling. Kaya nga po, yung mga talagang medyo nararamdaman nila, please, okay, baka hindi ang pakiramdam nyo, hindi po galing sa Diyos yan, di ba? Baka galing sa puso yan, hindi sa Diyos yan, di ba? Okay, sabi niya, okay, and sabi niya, faith is not a feeling and feelings are what we tend to rely on instead of our faith. Yan. So, wag po natin gamitin yung emosyon natin kung gusto natin maramdaman ng presensya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nandyan siya, di ba? Ang sabi dito, a lot of times faith says, I'm going to move ahead in spite of my feelings. I'm going to do the right things in spite of my feelings, and that's faith. Kaya po, ang sabi po, tingnan nyo, faith is not bargaining with God. Tandaan po ninyo. It's not to say, God, if you'll do this, then I'll do this. Yan. Ginawa pang sugalor ang Diyos. Di ba? Okay, so ano ibig sabihin po ng faith kung talagang titingnan natin yung biblical na faith na sabing ganon. Ang sabi po rito, okay. Faith, sabi niya, the gospel shows us how God makes people right with himself, that it begins and ends with faith. The scripture says, those who are right with God will live by trusting in him. Ito po yung pinapag-aralan natin sa power of the gospel. Ito po yung tinatawag natin na starting point. Yan. Kapag mag-umpisa ka sa buhay Kristiyano, kapatid, di ba? Mag-umpisa ka po, di ba? From end to last, ang faith ang panghahawakan mo. Kaya napaka-importante po itong ating series ngayon ng daring faith. Okay, at sabi po doon, di ba? Hebrews chapter 11 verse 6, sabi niya, without faith, tandaan po ninyo, ito po sinasabi ng Panginoon, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to him, sabi to God, must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Yan. Siya ang nagre-reward. Kaya lang, dapat natin unawain, di ba? Ano ba talaga ang faith? Kaya ang sabi po doon, faith is being certain of things we do not see. Sabi niya. It has to do with your vision. At saan makikita natin yon? Sa Hebrews chapter 11. At ang sabi po doon, ito po yung description ng faith. Sabi niya, faith is what we makes real the things we hope for. It is a proof of what we cannot see. Sa Tagalog po, ang sabi po doon sa Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog, ngayon, ang pananampalataya, sabi niya, ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang mga katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang sabi po sa King James Version, sabi niya, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya kung talagang may pananampalataya tayo, pag sinabi ng Diyos, mapapasayo yan, kapatid, angkinin mo according to your faith. Kaya nga lang, di ba, papaano mo ba kilala ang Diyos para at least maangkin mo ang isang bagay? Kaya ito po yung papag-aralan natin ngayon. Kung bakit napakahalaga po yung faith. At ito po yung prayer, no? Na siyang dapat na angkinin natin. Sabi ng Panginoon, that the eyes of your heart will be flooded with lights so that you can see the wonderful future God has promised to those he called. Yan. Ito po yung panalangin ni Pablo para sa mga, sabi nga po, yung mga tumanggap sa kanya. At ito rin po yung mga panalangin na makatulad po namin. Nasabi nga po dito, di ba, that you can see the wonderful future God has provided to those he called. Yan, nararanasan ba natin yung future na yan, di ba? Alam niyo sa ngayon, nararanasan natin yung mga survival tayo, nakaka-survive na tayo ng pandemic, di ba? Isa yan dun sa mga dapat natin makita. Kung hindi sa Diyos, kapatid, di ba? Abay talaga, baka nandiyan na tayo, nag-respirator na, di ba? Pero dahil sa Diyos, ang favor niya, di ba? Ang blessing, protection niya ay sa atin. Kaya ito yung dapat natin makita na kapag ginagawa niya yung ganyan sa buhay natin, mas higit pa yung gagawin niya sa atin, di ba? Sa ating pagpapatuloy. So yun po yung dapat nating asahan. So ang sabi po dito, di ba? What happens when we see with eyes of fear? Yan. Para maintindihan natin yung na faith, di ba? Sabi nga po, yung lagi kong in-illustrate na para maunawaan natin isang bagay. Para higit na makita mo, di ba? Yung itim, di ba? Ang iba background mo ay yung puti, di ba?
Para gusto mo makita naman yung puti, ang iba background mo itim. Kaya sabi nga po, yung opposite ang dapat na kapantay nung dapat makita. Kahit ang dito po, di ba? Para makita natin ano ba ang tunay na faith, kailangan makita mo natin kung ano yung fear. Yan. At ano nagkokos dun sa fear? Na siyang sabi nga, kaya nawawalan tayo ng faith. Nagigits po ba natin? Nagigits po ba natin yung pinapaliwanag ko? Di ba? Para maintindihan natin ng lubusan kung ano po yung pananampalataya, tignan muna natin, di ba? Bakit ba hindi tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Dumarating po sa atin yun eh. Naku, ito po yung papag-aralan natin ngayon. At yun po, makikita po natin ngayon dito sa ating pag-aaralan sa chapter Numbers, sabi nga nun. Numbers chapter 13 and 14. At bago po natin babasahin ito, gusto ko pong maibigay yung konteksto. Okay? Kung bakit dito ko hinango po yung ating papag-aralan ngayon. Okay. So ang istorya po rito, ang mga Israelita, di ba? Nung sila pa inilabas na ng Panginoon doon sa Ehipto, yan. Ang dami pong milagro ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ano? Di ba? 10 milagro yung ginawa sa Egypt para pinayagan sila ng Pharaoh, di ba? Pagkatapos yung palabas na sila, di ba? Pagkatapos na-corner sila dahil hinahabol na sila ng mga Egyptians. Tapos doon sa harap nila yung Red Sea. Pero ano ginawa ng Panginoon, di ba? Binuksan niya yung dagat para sila ay makatawid doon. Pagkatapos, paglalakad nila, ang sabi po ng Biblia, kapag sila ay naglalakad sa tanghalin tapat, dahil siya alam nyo, di ba? Na yung experience ng bawat sa atin, anyway, ako, na-experience ko sa disyerto. Yan. Kapag nasa disyerto ang mga nagtatrabaho, alam ba ninyo, okay, magdadal sila ng hilaw na itlog. Yan, ibabaon lang nila doon sa buhangin yung itlog. Pagkaraan ng mga 2 oras, 3 oras, yan na, naging na, nilagang itlog na. Ganun po katindi ang init doon. Pero tingnan nyo, ang ginawa ng Panginoon sa kanila, tandaan po ninyo, halos 2 milyon na mga Israelita ang inilabas sa Ehipto. Yan. Anong klaseng payong ang ginamit ng Panginoon para hindi sila iitim, para hindi sila maiinitan? Yan. Ang ginawa po niya yung ulap. Okay? So habang naglalakbay ang mga Israelita para hindi sila mainitan, ulap po ang ginamit ng Panginoon. Pagdating ng gabi, di ba, sa disyerto ay talaga napakadilim. Anong ginawa ng Panginoon para sila magkailaw? A pillar of fire, sabi ganun. Poste ng apoy ang siyang pinaka-EDF o kaya meral po nila. Ito po yung ginawa sa kanilang Panginoon doon sa kanilang paglalakbay na yan. Pagkatapos, alam nyo, nung nakita na ng Panginoon, kasi sa Numbers kasi, bali at least in-arrange na ng Panginoon kung ano yung mga dapat gawin ng bawat tribo. Nung kahit 12 tribo yon, pero ang mga Levita po, hindi niya isinama doon kasi 11 yon. Tinipo niya mga 11 para at least, sabi nga, kayo yung magiging kawal ng Diyos, soldiers of God. Na kahit tinipon na sila, siguro, tsak na medyo train na rin sila Kasi talaga isasabak sila ng Panginoon Na kaya bago sila isabak ng Panginoon, sabi ng Panginoon, okay, pili kayo ng 12 mga kanyo dyan, mga leader niyo at dadaling ko. Ipapakita ko sa inyo yung promised land, sabi ganun. Yan. Alam ba ninyo, yung pagkatawag po, yung paglalakbay, di ba? At yung mga pamaraan ng Diyos sa mga Israelita, ganun din po yung ginagawa sa atin. Kaya tingnan natin yung similarity. Please, makikita natin yung similarity para at least hindi tayo mangangapa sa dilim. Ito po yung dapat natin makita doon. At bakit sila nagka-problema, di ba? Alam natin, di ba? Hindi sila nakapasa dahil kasi fear yung ginamit nila. Kahit anong nangyari sa kanila, diba? Imbes po na 1 buwan lang makakarating na sila sa promised land. Yan. Tumagal po ng 40 years. Ito po nangyari kung bakit sila tumagal ng 40 years dahil sa hindi nila kapapaniwala. So balik po tayo doon sa ating babasahin. Babasahin po natin yung aking nihanda na hindi naman halos chapter 13 saka 14 na. Pinili ko lang yung dapat natin maintindihan. Ang sabi po rito, di ba? Ang sabi niyan, Numbers 14 verse 17, and flowing with milk and honey, and will give it to us
Only do not rebel against the world. And do not be afraid of the people of the land because we will devour them, sabi ni Joshua. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid to them. Ito po ang sagot po ng the whole assembly. But the whole assembly talk about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting and all the Israelites. The Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite, sabi niya, of all the signs I have performed against them? Nakakalungkot na po. Nakakalungkot. At ito po yung tatalakayin natin ngayon, di ba? Na kung bakit ganun po yung pananaw nila doon sa sabi ng Panginoon sa kanila. Please, okay, tingnan nyo, meron pong similarity tayo sa kanila sa pagkatawag. Meron na pong ipinapa-explore sa atin eh. Sa totoo lang, please, okay, yung pagpunta natin sa Paris, please, ito po yung promised land. Isang ipinako sa bawat sa atin. Bakit ko nasabing promised land, di ba? Dahil kasi, di ba, dito talaga, okay, dito tayo nakapagpupundar ng mga kung ano-ano mga na ipupundar natin sa Pilipinas, nakapagpapadala tayo, di ba? Nakakapagsuot tayo, di ba? Nakakapaggamit tayo ng mga Louis Vuitton, di ba? Na mas man kung minsan mga fake, di ba? Parang ganyan, pero Louis Vuitton pa rin, di ba? Papabango, di ba? Okay. Nakapagpapabango tayo dito, di ba? Ng mga ano ba yung pabango, ma'am? Chanel 5 ba? Oh. Patayo ng bahay. Sa Pilipinas, di ba? Okay, so nasa na ba tayo? Okay, katulad yan, di ba? Bakit? Alam nyo, bakit nasasabi ko, di ba? Na talagang nandito sa promised land. Anyway, kung minsan, matitira kasi sa mga titirahan natin, hindi promised land yung mga tinitirahan natin kasi 9 met carry, 12 met carry lang, di ba? Pero at least, ang laman naman, di ba? Ang laman ng mga tinitirahan natin, naku, hindi nauubusan, di ba? Mga rep natin, di ba? Nakita nyo? Di ba? Talagang siksik-liglig talaga yung mga napagpapalan natin. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Pag hindi ka na naghanap buhay doon, wala na talagang. Diba? Ayuda ka na lang umasa. Oh. So, ibig sabihin, di ba, please, nandito na tayo sa promised land, pero please, itong promised land na siyang tinatamasa natin ngayon, kapatid, wala pa sa kalingkingan, kapatid. Alala. Hindi pa ito. Ito nga lang, hindi pa tayo nakarating sa pintuan, yung promise na sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya lang kung minsan, di ba, natin hindi natatamasa itong talagang tunay na promise na pinagkakalob sa atin, meron tayong katulad nila eh. Yung fear. Ito po yung tatalayan. Ano ba yung fear na yan na dapat nating iwasan, di ba? Na dapat nating matutunan para tuloy-tuloy, please kapatid, tuloy-tuloy para at least alam natin yung sinabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. At dito na malalaman, di ba, ano ba yung, sabi nga po, yung naghahadlang? Ano ba yung humihila sa'yo kung bakit hindi ka nagpapatuloy dun sa dapat na pagpapatuloy mo? At makita yung tunay na kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Yan. Ano po ba nakita natin na ano yung nangyari sa kanila? Bakit sila nagka-problema? Yan. Ang sabi po dito, we exaggerate our difficulties. Yan. Ito po yung nangyari sa kanila. Nag-exaggerate po yung mga difficulties nila sapagkat ang sabi po doon sa Numbers 13:27, sabi, it's a magnificent land, sabi niya. But the people living there are powerful and their cities are fortified and large. What's more, we saw Anakim giants there. Yan. In-exaggerate nila. Tandaan po ninyo, please. Okay. Hindi sila pinapunta ng Diyos doon sa promised land na yan, kundi kung hindi alam ng Diyos na kaya nila. Okay. Ang ginamit kasi nila, di ba, yung pananaw nila eh. Yan. Kasi kaya nung nakita nila, nag-react na yung emosyon nila. Yan, takot yung nag-react sa kanila. Nakita sabi niya, it's a magnificent, but the people living there are powerful and their cities are fortified. Ibig sabihin na exaggerate nila eh, di ba? Hindi kasi natakot ngayon, nanguna sa kanila eh. Takot
yung sumanib sa kabila. Patas ang sabi pa ho doon sa 31 saka 32. And other spies said, they trust us, so the majority report the spies was. Yan. Yun po yung tinignan nila, okay, kasi yun na nga, sinalihan sila ng takot eh. Nang kaya exaggerate, ano ba sabi niya exaggerate? Yung para bang sinobrahan nila yung dapat na hindi nila dapat na sobrahan eh doon sa report nila. Nang kaya nangyari, tatandaan po niyo God has just delivered them from Egypt, the most powerful nation in the world. And yet, sabi niya now, they worried about the local tribe. Tandaan po niyo, when you look at your problem, sabi nga, no, the more you look at your problem, the more exaggerate it gets. No? Kapag lagi kayo nakatingin sa problema ninyo, alam niyo, lumalaki na lumalaki po yun. Kaya dapat iwasan po natin yun. Okay, for somebody to criticize you, the more you think about it, pretty soon you think the whole world is criticizing you. Yan. Tandaan po ninyo, nung sinabi po rito, they trust us, sabi ganon, anybody who's going to get something done is going to have to go against the majority report. Because the majority of people are going to be looking with the eyes of fear and not with the eyes of faith. Nakita nyo okay. Yung 10 mga pinadala ni Moses, yan. Yun po yung mga pinaliliwaan ng tao eh. Okay, hindi na pinaluwaan ang sinabi ng Diyos na iyan ay mapapasa inyo. Na kahit ang nangyari, di ba? Na-carry po sila doon sa mga sinabi ng mga 10 na yon. At yun na, halos ang buong Israel, the whole assembly, sabi ko noon, nag-complain na dahil kasi yun na nga, di ba? Takot na yung bumalot po sa kanila. Okay, but only 2 spies, sabi niya, have faith. Yan. Okay, Joshua and Caleb, and yet the people always trust the majority. Okay? Sabi ganon, there are always more warriors and there are always more critics and more fearful and fretful negative people. Alam niyo, ito po ang problema. Yan. Negative attitudes are contagious. Nakakahawa ang mga taong nega. Kaya nga, ito po, babala sa atin, di ba? Tingnan ang babala po sa atin, please, huwag kayong nagbabasa masyado sa mga YouTube na kung saan ini-expound nila masyado yung coronavirus. So, mga nega po yung mga gumagawa doon. Na kahit na nangyayari, abay talaga nga, pinupos mo pa, pati na yung mga sa pamilya mo, kaibigan mo, di ba? At least, abutin nila lang sa atin dito sa Aba, di ba? Wala nagpo-post ng gano'n, di ba? Bakit hindi nagpo-post? Kasi alam natin, di ba, ang favor po ng Diyos sa atin. Kaya lang kung minsan natatangay po tayo eh. So, iwasan po natin yung mga ganoon. Kasi hindi po nakakatulong yun eh, di ba? Yun, alam nyo, nagdedepende po sila sa salita ng tao. Pero tayo po, alam nyo, kung saan tayo nagdedepende sa salita ng Diyos. Alam po ng Diyos kung ano yung kailangan natin eh. Protection. Yeah? Tama, di ba? Nagkaroon, may mga naging positive sa atin dito, di ba? Una nga si Estela, nag-positive yan. Di ba? Pagkatapos, ayan, sila Elmer saka si Mia. Kasi, nakita naman natin, di ba? Naka-recover sila eh. Amen. Amen? At bakit? Dahil, di ba? Meron silang pinanghahawakan na talagang masigit sa doktor. Yun ang dapat natin tignan. Okay, so tingnan natin. Ano ba nangyari doon sa mga Israelita, di ba? Number 1, they exaggerate their difficulties. Sabi nga, we exaggerate our difficulties, di ba? Kung ang pananaw po natin ay katulad ng pananaw natin na talagang sabi nga po, yung fear, yung mangunguna sa atin. Number 2, sabi niya, we underestimate, sabi niya, we underestimate our own abilities. Saan naman makita yan? Yeah. Ang sabi po dito, we seem, sabi nga nun, like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. Para binaliwala na nila yung kakayanan nila. Yan. Tandaan po niyo, sabi niya, how do they know? Sabi niya, how they look to the enemy. They didn't, there's a word for it. It's called projection. Yan. I-project nila eh. Okay? Hindi nila ginamit yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, na kahit ang pinanghawakan nila, yun nakikita nila.
Pero ang protection po ng Diyos sa kanila, hindi nila nakita yon. Sabi niya, you tend to project your fears on everybody else around you, and that's what they're doing. They're projecting their fears. They have been slaves. Ayan na, okay? Yung mga pinagdaanan nila. Kaya sa atin, please, okay? Yung mga pinagdaanan natin, please, alalahanin ninyo, di ba? Anyway, ito pa pag-aralan natin mamaya. Sabi niya, they're projecting their fears. They have been for 400 years. They have been freed. But they're still mentally enslaved and conditioned themselves as helpless. They're enslaved not by a pharaoh now, but by an idea, sabi niya. By an idea, an image, and by a self-concept. Nakita niyo yung projection na ginawa nila sa sarili nila? Na kung nang galing sila sa ganun, di ba? Yung pa rin yung pag-aakala nila na iyon sila. Yun po ang dapat na iwasan natin sa ating buhay. Nung tayo po pinatawad, di ba? Nung tayo po tumanggap na, nakipagrelasyon na sa Kanya, meron po tayong bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na yon ang dapat po natin ipo-project lagi. Huwag po natin i-project yun lagi tayong talunan, di ba? Huwag po ganun ang projection na ginagawa natin sa ating sarili. At matatangay po tayo, tandaan po ninyo. Matatangay at matatangay po tayo kung ganun. Tandaan po ninyo, okay, let's stop here. Because many years ago, people said things about you and behind your back that you overheard. That were not true, but you believe him. They're not even in your life anymore. Okay? Some of them, sabi ganon, are even then and are still believing their lies. Yan. Marami po ang mga nasabi sa atin noon. Yan, sabi nga po dito, patay na sila. Pero at least, kumintal po sa kaisipan ninyo yun. At alam nyo, yun po kuminsan yung pinoproject nyo sa sarili nyo. Diba? Nung sinasabi, ang bubo ka, walang silbi, ganito. Yan. Yan. Bumabalik po yun. Kaya talagang kung hindi nyo tatanggalin, babalik at babalik yun. Kung hindi nyo titignan yung pagkatao nyo dun sa bagong pagkatao, kapatid, ibabalik ka ng dyablo doon sa mga nasabi sa iyo. Kaya ipinoproject mo, sabi doon yun. Okay? May ipo-project sa iyo. Tandaan po ninyo, ito po ang dapat natin alalaan. Your primary identity is not your fault. Yan. Kung nagkasala ka man noon, di ba, pinatawad na po ng Diyos yan. Kung nagkasala ka man noon, yung luwang pagkatao mo yun, pero ikaw ngayon ay bagong pagkatao na. Kaya nga sabi, it's not your weakness, it's not your mistake, it's not your failure. Your primary identity is in Christ. Kung ikaw na anak Kristo, okay, ang primary identity, tinitignan na tayo eh. Hindi na sa dating pagkatao natin, kundi yun na nga, kasama ng si Kristo ang paningin nila sa bata sa atin. Okay, you are a believer who struggles with loneliness, with codependency, with worry, and with panic attack. That's not your primary identity. You're seeing it with eyes of fear instead of eyes of faith. We overestimate the problem and we underestimate our abilities. Ay, ganun po ang dapat natin pananaw ngayon sa sarili natin. Titingnan natin, di ba? Na tayo po ay bagong pagkatao na. Ang sabi niya, what is interesting, sabi, alam niyo, nung pong na-conquer na po nila yan. Anyway, 40 years na na-conquer nila yan. Diba? Nung nakita nila yung mga sinasabi nilang higante doon, alam niyo kung ano kasahan nila? Ngayon, tingnan mo, ang sabi po doon, nung na-conquer na ni David, yung Jebusites kasi yung Jerusalem. At yung mga Jebusites, nandun po yung higante, mga higanteng tao. Pero tingnan niyo nung na-conquer na ni David yung mga higante na yon, alam niyo yung mga higante dulo ba kay David, kundi nakikuan sa kanila, di ba? Nakipamayan sa kanila. Kaya kasama po ang mga higante doon sa Jerusalem, doon sa David. Na ibig sabihin, hindi pala sila mga, sabi nga po, kinakatakutan, kundi mamaamo mga tao. Na ayun po yung pag-aakala ng tao eh. Nakita mo lang higante, akala mo, di ba? Pero yun pala, maamong tao sila. Yan. Yan po yung nakita ni David noon. Kung kaya't hindi po pinalaya si David ang mga mahigante noon doon sa Jerusalem. Kasama po nila na nakipamayan sa kanila. Okay, so the third thing that happens when you see the eyes of fear, sabi ganon, ano po yung pangatlo? We get discouraged. Yan. Kapag ginamit mo po yung fear, di ba? Yung sa pananaw mo sa mga bagay-bagay, ang sabi ito, you will get discouraged. Madidiscourse na ka, nakatulad po ng nangyari sa kanila, ang sabi po doon, di ba? Then all the people weeping, began weeping aloud, and they carried on all night.
Tandaan po niyo, una po, in-underestimate nila yung problema nila, tapos in-underestimate nila yung abilidad na meron sa kanila. Yan. Na kahit kapag ganun po yung pananaw natin sa mga bagay-bagay, kapatid, tatangayin po tayo. Tatangayin po tayo. Kahit tingnan nyo, dahil lang sa 10 tao, tingnan mo, then all the people begin weeping aloud and they carried on all night. Yan, nag-pity party po sila. At bakit? Dahil kasi na nga, di ba? Yung report lang ng 10 tao, hindi nila pinakinggan kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila. Tandaan po nyo, kapag nag-utos po ang Diyos, kapag inutusan ka na isang bagay, kapatid, ang puwersa ng Diyos may sasama sa iyo. Ganun po yung dapat na nakita na, pero hindi nila nakita. Ang nakakalungkot, ang ginamit po nila yung emosyon nila. Kaya ingat po tayo, please, okay? Ingat po tayo doon sa mga emosyon na siyang ginagamit natin kung minsan, di ba? Kapag may naglehen sa atin, di ba? Ay, wala akong naramdaman. Tapos kapag nag-attend ka ng praise and worship, naku, wala, hindi ko na na-feel eh. Kapatid, hindi ganoon ang dapat natin i-practice sa buhay natin. Tandaan nyo, ang sabi po sa faith, di ba? Faith is the substance of things hoped for. Pumunta ka nakipag-praise and worship kasi inaasahan mo, di ba, nandun ang Diyos. At paano masasabi nandun ang Diyos? Sinabi niya kung saan 2, 3 nagkatipon sa pangalan ko, nandyan siya. Doon lang, ebidensya na yun, di ba, na nandun siya. Kaya nga lang, siyempre ka, punta ka doon. Pala, meron kang galit, hindi mo pinatawad. Kapatid, walang presensya ang Diyos sa buhay mo. Okay? Nakikinig ka ng salita ng Diyos, di ba? Ang ganda-ganda ng sinasabi. Pero iniisip mo naman, ako, paano kayo mabayaran ng utang? Ako, paano kayo magkakaroon ng forever? Patay, hindi papasok, kapatid. Nagigets pa ba natin? Iwasan natin, kapatid, okay? Iwasan natin na gamitin yung emosyon natin. Ang Kristiyano, hindi ka na magbabase sa emosyon mo eh. Magbabase ka sa salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos. Yung po ang tunay na faith. Yan. Okay, so pinapag-aralan natin yung dapat hindi natin pamamarisan, di ba? Na-discourage sila, di ba? Matapos yun na nga, ang buong assembly. Alam nyo, ito. Number 14 na nyo, Number 4 na nakakatawa. Nung sila po, nag-pity party na, di ba? Yan. Alam mo yung ginawa, ito, ang susunod na ginawa nila, tingnan nyo, okay. Ano po dito? Ang susunod, we start to gripe sa amin about all our lives. Yan. Reklamo, ang gripe ang tawag doon. Nagreklamo na sila. Now, kahit ang sabi po doon sa Numbers 14:2. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. Sabi nila, ano sabi nila? We wish we had died in Egypt. They will, or even here in the wilderness. Alala, gusto na nila mamatay. Alam nyo, tinan nyo, kumisang gano'n kasi pananaw natin sa buhay natin, maski Kristiyano na tayo, di ba? Meron tayong isang bagay na hindi nakuha, di ba? Pagkatapos, nung hindi natin pinapagbigyan, ay sus talaga naman, di ba? Ano pang silbi ang mabuhay, di ba? Parang gano'n. Pero at least nagpapasalamat tayo, tingnan nyo, nagpapasalamat tayo dahil kasi, okay, yung mga pinag-aaralan natin, nakita natin, di ba? Na doon pala, kapag nag-dream tayo, di ba? Anong kasunod sa dream? Di ba? Magdesisyon tayo dahil kasi yun nga, di ba? Sinabihan na tayo ng Diyos eh. Parang ganito sa mga Israelita eh, di ba? Okay. At promise din, sinabi na sa kanila, pumunta sa promise din. Okay, nag-dream sila. Okay, so nag-decide sila, di ba? Okay, kailangan umalis kayo sa Egypt. Okay, nag-decide sila, umalis sila sa Egypt. Yan. Pagkatapos, yun na nga, di ba? Nung sinabi sa kanila ng Diyos, kunin niyo yung promised land. Nako po. Yun na, umandar na yung delay nila. Pagkatapos, yun na, pagkatapos yung delay, ba? Natakot na sila hanggang sa akala nila dead end na. Ganun po tayo. Pero nung napag-aralan natin yung 6 phases of faith, yung dead end pala, doon pala ang deliverance. Deliverance. Yan. Kita nyo, hindi nila nakita ang deliverance ito. Nakikita ba natin? Hindi nila nakita yung deliverance. Diba? Kasi ang sabi nila, tingnan nyo, ang sabi nila, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron. Yan. Nandun sila sa denden, hindi na nakita na meron deliverance.
Na kahit sabi nila, mamatay. Dapat sana mamatay na kami. Maraming Kristiyano mga ganyan, kapatid. Yan. Kaya nga at least nagpapasalamat tayo kasi yung mga pinapag-aralan natin, di ba? Nakikita natin yung pamaraan ng Diyos. Okay? At hindi dapat yung pamaraan natin. Kaya doon tayo nagkakamali kung minsan eh. Yung pamaraan natin, abi talaga magpapakamatay talaga tayo. Pero kapag kapamaraan ng Diyos, sabi niya, kapatid, may deliverance. Naintindihan ba natin? Na kahit ito po yung dapat natin makita. Yan. They start to gripe, sabing ganon. Tandaan po ninyo. I don't want it. Okay. Thank you. By the way, Samuel, let me just say this to you. Highly Mommy, critical it's my people birthday. Big Mom. Meron ka na marami na. Mommy. Meron sa'yo. Mama. Bigyan mo na lang kay daddy, oh. Mommy. Daddy, kaya kano rin. Tandaan po ninyo, okay, sabi niya. Highly critical people are always highly insecure people. It's dominated by fear. Tandaan po niyo, when you find somebody who is critical of other people, it's because they're incredibly insecure. Di ba gano'n ang tao? Sabi niya, if I don't feel good about me, I certainly want you to feel good about you. Yan. Okay, gagawin ka niya na katulad din niya. Ganun po ang mga tao eh. Di ba? May mga fear sila, mga nega. Nega ang tawag doon. Okay? So sabi niya, I'm going to be against any success that you might have. We underestimate our abilities. We get discouraged. We gripe about our lives. And then we even eventually give up and we blame God. Yan. Ganyan po yung nangyari sa kanila. Nung hindi nasunod, di ba? Nung hindi sila nasunod doon sa gusto nila mangyari, yan na. Blame na ang God. Pero hindi na nila inisip, kapatid, di ba? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa kanila? Di ba? Nangyayari sa atin kuminsan yun, di ba? Kung napakalaki na yung problema natin, yan, hindi na natin naisip yung ginawa ng Diyos. Napakarami ang nagawa ng Diyos sa atin. Ito po yung nangyayari sa kanila eh. Hindi nila inisip ko ano ang ginawa ng Diyos at ano ang sinabi ng Diyos sa kanila, kapatid. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Nung sinabi ng Diyos, mapapasa inyo yung promised land na yan. Yan. Sino ba mga sinabihan ng Diyos ng ganun? Mapapasa iyo yung promised land na yan. Kaya lang kapatid, siyempre, may proseso. Yan. May delay kung minsan. May difficulty kung minsan. At higit sa lahat, di ba? Magpapasalamat ka kung darating ka na sa dead end. Dead end. Tapos ng dead end, kapatid, and na deliverance. Yan. So ito po, ito hindi sila nakapasa. Kasi nung talagang nagmamaktol na sila, sabi ganoon, okay. Sa verse 14 sabi, why is the Lord bring us this land to be killed with sword? We'd better be going back to Egypt. Ayan, nakakalungkot ano? Di ba nakakalungkot yung sitwasyon nila, di ba? Kaya sila inilabas sa Egypt, kapatid, kasi meron siyang gagawin, di ba? Pagpapalain sila eh. Pero tingnan ngayon nakita nila, di ba? Kaya pala tayo dinala ng Diyos dito, ipapatayin tayo. Alala. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Yung kuminsan, ganyan ang mga tao kuminsan. Eh. Di ba? Ano sa nakikita nyo na kulang sa kanila dyan? Yan. Nakatulad din sa ating kuminsan. Faith. Ano yung kulang? Hindi lang faith, okay? Hindi nila kilala masyado ang Diyos. In spite dun sa ipinakita sa kanila, mga milagro, di ba? Ibig sabihin, hindi pa pala sapat yun para makikilala nila ng gusto ng Diyos. Nagets ba natin yun? Kaya napaka-importante, kapatid, magpatuloy tayo na magpatuloy para makilala natin siya ng gusto. Nandito tayo sa mundo, hindi mundo natin ito, kapatid. Dinala tayo sa mundo. Meron akong nabasa eh. May nabasa ako nagpapatungkol dun sa pray. Bakit napaka-importante mag-pray ang isang Kristiyano? Kasi akala kasi, mag-pray tayo dahil kasi para pagpalain tayo. Mag-pray tayo para at least ganito, di ba? Pero tinawa yung nabasa ko, kaya pala tayo nagpe-pray. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa giyera tayo. Yan. Anong attitude ng isang tao kapag nasa giyera ka? Di ba? Di ba alert ka dapat, di ba? Di ba?
Kailangan talaga nakahanda ka palagi. Dahil kasi baka mamaya, di ba? At sasalakay na sila. Hindi ba ganun ang dapat attitude natin? Yan. Pero nakakalungkot dahil kasi na nga, sa dinami-dami yata na makaturoan ng mga napapakinggan natin eh. Akala natin ang pre-pray, Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, kapatid. Hindi ka alala. Hindi ganun ang prayer dapat na ma-develop sa atin. Nasa giyera tayo, kapatid. At ang promise din nandiyan na, ang pagpapalo nandiyan. Hindi ka nahihingi, alala. Wala ka nang dapat hingin sa Diyos eh. Sa totoo lang. Naibigay na niyan lahat eh. Okay? At ang hilingin mo dapat, kapatid, yung protection na ibibigay niya sa iyo. Kaya nga sabi dun sa ating first John 4:12 yata yun sabi. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Yan. Kaya kung minsan, di ba, makikita natin kapwa Kristiyano natin, di ba? Parang gumagapang na, di ba? Parang nadi-discourage na, nai-stress na. Yan. Iyon po yung laban na dapat nating iwasan at paghahandaan. Lalo itong pandemic na ito, di ba? Sabi talaga isang taon na, mahigit isang taon na. Yan. Kaya nga, lagi natin sinasabi, di ba? May faith ka nga, pero pag tumagal lang isang taon yung kwan na yan, yung kalaban na yan, ay kapatid, manghihina ka. Okay? So, ibig sabihin, di ba? Kailangan magpapatuloy pa tayo. Hindi lang yung faith yung papag-aralan natin. Pag-aralan natin yung hope, di ba? Pero ang higit sa lahat, ang napaka-importante, sabi nga po, yung love. Yan. Anong love? Love ko sa sarili ko? Okay, hindi yung love po ng Diyos sa atin. Kasi kung malaman mo talaga kung ano yung kwan ng Diyos sa'yo, please, tinan nyo akin. Kaya nga, ang sabi po sa Romans chapter 8, di ba? We are more than conquerors, sabi niya doon sa chapter 8. Pagkatapos ang sabi pa doon, who can separate us from the love of God? Alala. O, anong problema mga ngayon, kapatid? Di ba? Anong problema ng bawat sa atin ngayon? Lahat tayo meron yan dinadala, di ba? Okay? Pero kung alam natin yung pangako niya, di ba? Sino makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos? Ayan. Bura agad yung problema mo. Sabi pa niya, we are more than conquerors, di ba? Yun ang mga panghahawakan po natin. Okay? Sabi ganun, ang nangyari sa kanila, dahil siya na nga, di ba? Ang nangyari po sa kanila, hindi ko yata na-share. Pagkawan niya, only fifth mo, no? Yes ka talaga naman. Yan. Ang nangyari po sa kanila, ganito po ang nangyari sa kanila, tingnan nyo ha. One, Yan. Sabi niya, we eventually give up and we blame God. Sabi niya, why is the Lord bring us into this land to be killed with swords? Sabi niya, we'd better off going back to Egypt. Yan. So, hindi pa pala sapat, di ba, yung ginawa ng Diyos sa kanila para makilala nila ng gusto ng Diyos, para magtiwala sila. Nakita nangyari, yun na nga, ang akala nila, di ba, yung nagmamahal sa kanila, nagmalasakit sa kanila, nagbigay sa kanila ng protection, papatayin sila, yung akala nila, nakakalungkot, kapatid. Okay. Pag sana mangyari naman sa atin yung ganun. Yan. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, higit sa higit, sabi nga, di ba, kung gaano kaluwang, gaano kataas, gaano kalalim mo, yun po ang hindi nila nakita. Yan. Pagkatapos, anong sabi nila, di ba? You know, sabi niya, what they're saying there, sabi niya, we know better than God. Alala. Notice, they're blaming God for not letting them go in the promised land. Yan, sinisisi nila ang Diyos. God is not, sabi nga nun, holding them back. It's their feel that holding them back. They're second guessing now. All of a sudden, they remember the good old days of Egypt. Good old days? What good old days? Sabi nga nun, 400 years of slavery? Good old days ba yun? Yan. Nakatulad po sa atin, di ba? Nagpapasalamat tayo dahil nga, di ba? Nung nakilala natin ang Diyos, tingnan nyo nung nakilala natin ang Diyos, yan, tumigil po yung mga pagnanasa na mga gawa ng dyablo sa buhay natin, di ba? Ano mga pagnanasa na yun, di ba? Pagnanasa maging mayaman, di ba? Pagnanasa na maging maganda, di ba? Na kahit lagi karamihan pumunta sa Korea para magpapatangos ng ilong, parang ganyan, di ba? Ibig sabihin, wala tayong kakontentuhan sa sarili natin. Yan. Alam mo yung reklamo nila, di ba? Mas mabuti pa sa Egypt kami. Nakakakain kami doon. Hindi nila tinignan. Slave ka kapatid sa Egypt eh. Yan. Katulad sa atin, di ba?
Kung minsan, di ba, doon sa hindi natin pagpapatuloy doon sa gawain, di ba? Nababawasan kung minsan yung faith natin eh. Tingnan nyo, ito nyo kapag hindi ka nagpapatuloy, kapatid, pabanjing-banjing ka sa buhay Kristiyano mo, kaya nga sabi sa Revelation ba, gusto ko, dapat na mainit ka o malamig ka eh. Yan. Okay. Meron kung minsan mga Kristiyanong maligamgam. Paano ko masabi maligamgam, di ba? Ayun na nga, di ba? Pasulpot-sulpot sila kung minsan sa gawain. Akala nila yun ang buhay Kristiyano na talagang dapat nila asahan sa buhay nila. Yan. At kapag nagkakaproblema na sila, yan, ang sabi nila katulad ng sinabi dito, di ba? Ay, mabuti pa sa Egypt, di ba? At least nakakakain kami doon. Yung mga reklamo nila eh. Sa atin naman, di ba? Ay, mabuti pa noon, mga kaibigan ko. Ay, babalik ka mga kaibigan mo na, ayan, dadaling ka ulit doon sa panibagong slavery. Yan. Mas ginugusto natin kung minsan yung ganun. Pero anong, kapatid, ano naman nagiging bunga sa ginagawa mo? Okay, ito po yung nangyari sa kanila. Sabi niya, good old days, what's the good old days? 400 years of slavery. Why would anybody want to go back to Egypt? Sabi niya, it was slavery, but it was safe. Sabi niya, safety. It was a safe slavery. Na ibig sabihin nito, di ba? Na maski man, di ba? Maski man, slave kami doon sa Egypt, pero at least naka okay naman yung sitwasyon namin. Hindi nga sila mamamatay daw, sabi gano'n. Yan. Na kahit katulad sa atin, di ba? Kapag tayo po ay ano matawag doon, yung backslide, di ba? Nagbabackslide kasi meron naman, okay naman yung damdamin natin. Okay naman yung sitwasyon natin. Yan. Pero hindi na alam, di ba? Ang kahantungan ng ginagawa nila, kapatid, baka mabigla ka eh. Di ba? Nakahanda ka pa. Yan. May paghahanda tayong ginagawa eh. Nakitingnan po ninyo atin ang nangyari sa kanila. It's all, who am I? Okay. There is no real freedom without taking risk. Kasi ayaw nila, di ba, mag-take ng risk. Yan. Ito po yung fear nila eh. Ayaw nila mag-take ng risk. Pero ang sinasabi po rito, tingnan nyo, okay. There is no real freedom without taking risk. Safety and freedom are an opposite ends of your journey. Yan. You're either moving more towards safety and slavery or you are moving more toward taking risk and freedom. God made you to be a risk taker. Yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo introduction ko. Diba? Yan. Itunutulak nung agila yung mga anak niya para makalipad. Nakita niyo yung risk taker doon? Yan. At ito po yung gagawin natin ngayon dito sa ating series na ito ng Daring Faith. Okay? I-challenge kayo ng Diyos. Yan. Hindi po ako mag-challenge sa inyo. Siya po ang mag-challenge sa inyo para talagang maranasan niyo yung talagang tunay na pagkatawag sa inyo. Kapatid, merong promised land na pinangako sa atin. Kung nasa ibang bansa na tayo, di ba? Akala natin ito ng promised land. Hindi pa yan ang promised land, kapatid. Tandaan po ninyo, hindi pa yan ang promised land. Kaya nga, sabi po rito, God made you to be a risk taker. God made you to live by faith. Kaya sabi dito, don't die in the desert. Huwag kang mamatay sa disyertong kinalalagyan mo, kapatid. Huwag kang pumaris sa kanila, di ba? Na 40 years in the wilderness sila. Yan. Alam niyo yung binasa natin kanina sa chapter 14 ng Numbers, hindi ko lang itinuloy eh. Dahil kasi alam niyo matatakot tayo eh doon sa ugali ng Diyos nung sa Old Testament. Kasi alam niyo ang sinabi ng Diyos kay Moses, sabi ganoon, Moses sabi ganoon, lumayo ka dyan sa kanila. Yan. Tutupukin ko sila, sabi ganoon, alala. Papatayin niya yung mga Israelites na matitigas ang ulo. Sabi, ano binabasa ko ito? Ano ba killer pala ang Diyos? Alala. Kapag palang uminit na talaga ang ulo, di ba? Kaya sabi nga, mabuti lang, mapagpasensya siya. Alam niyo kung anong ginawa ni Moses? Kaya ito, please, tip ko ito dun sa mga nag-i-intercede. Alam niyo ang ginawa ni Moses? Yan. Binalikan niya ang Diyos, sabi gano'n, hindi ba pangako mo? Sabi gano'n, na ilalabas mo kami? Pagkatapos, yun pala, ang gagawin mo sa akin, ilalabas, papatay mo pala, ano na sabihin ng mga Egyptian? Yan. Kita niyo yung mga intercessor? Kaya
konting kiliti rin tayo sa Diyos para at least makinig siya kung minsan doon sa pabigla-biglang gagawin niya. Talagang tutupukin sila Kaya sabi niya kay Moses, sa iyo na lang manggagaling. Yung talagang chosen ko, sabi niya. Pero tingnan niyo, ang Diyos talaga sabi nga mapagpasensya. Yan. Pero ang ginawa, please, yung consequences. Please, okay? Pakinig po tayo. Yan. Mapagpasensya man ng Diyos, di ba? Pero ang sabi po, merong consequences ang mga pagkakasala natin. At nakakalungkot, alam ba ninyo? Yan. Pinatay muna, namatay muna yung mga hindi naniwala, yung mga angkan na mga naniwala. Yan. 40 years talagang paikot-isot sila sa desierto. Yan. Hinintay muna ng Diyos na mamatay ang mga hindi naniwala sa Kanya. Malupit, Lupit. Hindi na natamasa yung promise na sinasabi ng Diyos. Yan. At ganyan din tayo sa paglakad natin, mga kapatid. Kung sinasamahan natin, di ba, ng takot, di ba, ng kaba yung paglakad natin, kapatid, paulit-ulit na lang yung buhay mo na ganyan. Kaya kung minsan, di ba, katulad niyan, di ba, meron tayong naririnig. Pagkatapos, bakit nga paulit-ulit na sinasabi ni Pastor yun? Ba't ba ginagawa sa akin ni Pastor yun? Ayan. At bakit? Kasi tinatanggal ka, kapatid, dun sa ganung pag-uugali. Nagigits ba natin? Diba? Kung minsan nakakarinig, paulit na yung sinasabi ng pastor yan. Yan. Alam mo, pag hindi mo na ginawa yun, hindi mo na sasabihin na paulit-ulit kasi hindi ka na tinatamaan. Hindi ba ganun yun? Okay. Katulad sa kanila. Yan. Pero hindi pa ulit-ulit ng ginawa ng Diyos, di ba? Pinatay mo na lahat mga yun. Namatay mo na sila. Ewan ko paano namatay. Siguro sa old age namatay sila. Pero after 40 years yan. Pagkatapos after 40 years po, yan nakamit na nila ang sinasabi nga, di ba, na dapat na makamit. Okay? So ito po yung naging problema nila. Ayan. Ngayon, pupunta naman tayo ngayon, di ba? Ano ba ang solusyon, di ba? Para at least tayo po ay makakarating dun sa tinatawag na promises. Hindi tayo mapaparis sa kanila. Yan. Ito po yung papag-aralan natin ngayon, di ba? Ano ba? Sabi nga nun, okay. What happens, sabi nga nun, when we see with eyes of faith? Ano ba ang mangyayari sa atin kung ang pananaw natin sa lahat ng bagay ay hindi kundi positibong pananaw? Okay? Positibong pananaw na sabi nga po na dapat na siyang pananaw natin dun sa ating pagpapatuloy sa Diyos. Yan. Sabi po doon, number 1, sabi nga noon, number 2 na ba yan? What happens when we see with the eyes of faith? Okay. Number 1 is faith, sabi nga noon, shrinks my problem. Hindi number 1. Number 1 pala yan. Number 2. Hindi ko natanggal yung number 2 Kung sakali ang pananaw natin sa isang bagay, di ba, ay may pananampalataya, di ba, ay talagang paliliitin niya yung problema Tandaan po ninyo, ang sabi po rito, if you have a big God, yan, kung malaki po ang pananaw mo sa Diyos, yan, yung problema magiging maliit lang. Pero, kapag sabi niya, kung maliit ang pagkakilala mo sa Diyos, kapatid, ang problema mo napakalaki. Naintindihan po ba natin ito? Yan. Kaya nga napakahalaga di ba? Paano lalaki ang Diyos sa pagkakilala mo, kapatid, di ba? Magpakilala ka sa Kanya at magpapakilala rin siya sa iyo. Yan. Kaya ito napakahalaga itong mga ginagawa natin. Yung mga, alam nyo, yung mga small grouping talagang ini-encourage ko po ang bawat isa. Napakahalaga talaga. Kasi sa small grouping natin, alam nyo, dito natin nakikilala kung ano ang Diyos. Kung sino ang Diyos. At higit sa lahat, makikilala rin natin yung sarili natin. Na para pala ang Diyos, di ba, ay talagang maganda ang relasyon natin sa Kanya, pagkatapos maganda pagkakilala natin sa Kanya, at maganda yung pagtitiwala natin sa Kanya, kailangan tignan natin ng may utang na loob ang ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Ito po yung inborn na kung titignan ninyo, di ba? Kapag meron kang isang utang na loob sa isang tao, ay kapatid, di ba? Babayaran mo yun habang
Yun po ang dapat natin pananaw. Kaya ito po yung hindi nakita ng mga Israelita. Wala silang utang na loob. Pinakain sila ng kung ano-ano, di ba? Mana, pagkatapos pinayungan sila, pagkatapos binigyan sila ng EDF, di ba? Tapos biniyak ang dagat sa kanila, pinakitaan sila ng milagro. Pero kapatid, hindi nabuo yung utang na loob. So, kita nangyari, ayan, walang pagtitiwala. Kaya ito po dapat ang ipapractice po natin. Katulad na pag-a-attend nyo ngayon, di ba? Alam nyo kung nag-attend kayo ngayon at tatanungin yung utang na loob sa Diyos yan, ay marami kayong matatamasa. Mabibuild up ng gusto yung faith ninyo. Pero kung nag-attend lang kayo ng gawain, dahil sino nga? Kasi Sunday ngayon. Yan. At least makita ko mga kapatiran, makita nila ako. At ganun, kapag ganun po yung intention natin, ay kapatid, walang madidevelop sa'yo. Kakapal ang mukha mo. Mukha ang kakapal kapag ganun. Pero kung ang intention mo, di ba, ay mag-a-attend ako kasi may utang na loob ako sa Diyos. Nakikita ba ninyo? Kasi alam nyo, ito napakahalagang dapat na ma-practice natin yung utang na loob. Di ba? Magko-close kayo di ba? Magko-close kayo dun sa pinagkautangan mo ng loob. Di ba? Napautangan ka nga lang dyan na may pangangailangan ka. Naku, tatanawin mo habang buhay. Talaga. Yun po yung dapat. Yun po yung dapat na ma-develop sa atin. Kulang po yung pagmamahal natin sa Kanya kung minsan salawahin yung pagmamahal natin. Pileo yung pagmamahal natin. Di ba? Mahal kita dahil mahal mo. Ay, kung hindi mo sinagot yung panalangin ko, medyo didistansya muna ako. Yan. Pero kung utang na loob ang ginamit mo, ay kapatid, di ba? Talagang tatali ka sa Kanya. Ang ginamit mo kasi, di ba? Yung puso mo di ba? Nakita mo yung pagmamahal niya. Kung napunta tayo sa utang na loob, di ba? Pero at least isa yung sa mga mensahe na dapat natin makon sa atin sa buhay natin. Okay, so ibig sabihin dito, di ba? Tuloy natin. Yan. My sin fights okay, if you have a big God, problems get small. If you get a small God, problems get big. You'll say, how is it going to be solved? Yan. Ito kasi kung minsan yung sinasabi natin, it's not my problem, it's God's problem. Alala. Di ba ganun tayo? Di ba? Okay? Ang problema natin, kapatid, hindi mo problema yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 6:30, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things. Yung all these things, yung problem yun. Ano yung all these things na yun, di ba? All these things, pera. Di ba? All these things, di ba? Relasyon mo, di ba? All these things, siguro yung pinapatayo mong bahay sa Pilipinas, di ba? All these things, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. All these things. And tanong, kapatid, nagsisik ka ba? Are you seeking His kingdom? Yan. Kinikilala mo ba siya? Yan. Kaya kapag nagawa mo yung pagsisik, ang sabi ng Diyos, di ba, kapatid, anak, yung problema mo, sisiw lang yan. Sabi nga, ipaubaya mo sa akin. Yan. Ito po yung sinasabi po rito di ba? Sabi ganun. Okay? So, you'll say, how is it going to be solved? Sabi ganun. Well, it's not my problem. It's God's problem. Okay? It's God's problem, sabi ganun. At bakit, di ba? Tingnan nyo, ito po, makita natin mga katangian ng Diyos, sabi niya. Is anything too hard for the Lord? Yan. Ito po sabi niya kay Abraham. Kaya sabi ng Abraham, di ba? Panginoon, paano ba ako magkakaanak? Diba? 90 anyos ako, 100 taon na ako, ano magkakaanak? Kaya sabi ng Lord sa kanya, is anything too hard for the Lord? Yan. Walang mahirap sa kanya. Kaya nga sabi sa Luke, di ba? Sabi nga nun, di ba? Jesus says, for nothing is impossible with God. Amen ba? Nagigits po ba natin yung isang attribute na dapat natin? Huwag tayong umasa, kapatid, okay? Doon sa kakayanan natin. Wala tayong kakayanan, sa totoo lang. Ang Diyos lang po yung makakapagbigay sa atin ng, sabi nga po, mga possible.
Amen? At kung meron po tayong ganyan na pananampalataya, ang sabi po dito, di ba? Number 3, faith opens the doors for a miracle. Tandaan po ninyo, faith can move mountains. If you study the Bible, you study history, sabi niya, you find out that every time God moves out on earth, bakit siya nag-move? Kasi gusto niya magpakita ng milagro. Yun po yung intensyon ng Diyos sa atin. Kung may problema ka, kapatid, tandaan mo kung may problema ka, bakit tayo pinabigyan ng problema? Yan. Sinusubukan tayo. Bakit tayo binibigyan? Kasi gustong magmilagro ang Diyos sa buhay natin. Ba? Ano, sa totoo lang, yung mga naranasan natin dito, katulad lang nung pastora natin, di ba? Nung nagkasakit si JD, asus talaga naman pala. Doon sa eskwelahan nila, nagkaroon ng passive na dalawa, di ba? Pagkatapos ba, nung inuwi ni pastor si JD, naku, tumaas ang lagnat. Ay, syempre, pag ganun, di ba? Sign yun ng kwan, di ba? Pero hindi pala lagnat yun sa kanya, smallpox. Yan. Natapos ang JD, naku, ito naman, si JL naman, alala. Nakita niyo yung faith na dapat meron tayo? Kumikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kumikilos ang Diyos sa buhay na. Kung isa-isahin ko lang yung mga pangyayari sa buhay natin, di ba? Lately nga lang, di ba? Si Winnie. Yan. Di ba? Nag-post siya, di ba? Nahulog yung apo niya. Nabali yung dalawang kamay. Patas yung ulo nabago. Katapos nasa dialysis pa siya. Tingnan niyo itong nade-develop na faith sa atin. Nagda-dialysis siya nung araw na yon, ng oras na yon. Diba? Alas 7 na yata ng gabi. Nakasaksak sa kanya yung dialysis. Tingnan niyo kung anong katatag yung meron sa kanya. Diba? Kapag nasa dialysis ka, diba? Siyempre, dapat medyo kalma ka, diba? Kalma. Yan. Akalain ba ninyo, tumawag yung anak niya at sinabi yung problema. Yan. Pero tingnan niyo, ang naging reaction ni Winnie, di ba? Nagkalma siya, kalma. Kasi talagang alam niya na wala makakaresolve kundi ang Diyos. Yan. Nasaan niyo ko ang sinabi, ako talagang nabalian na, medyo kon na raw, malala na raw. Yan. Pagkatapos, ang higit sa lahat, sabi niya, kailangan ng 350,000. Lala, so saan ka ba makakita ng ganyang problema? Yan. Pero pinanghawakan ni Winnie yan, di ba? Pinanghawakan niya kasi pagdating niya doon, nag-pray sila nila pastora. Yan. Pagkaraan ng 2 araw, ay sus, yun na. Umulan ang pagpapala sa kanya. Sabi nga niya sa anak niya, sabi niya sa anak niya, huwag kang mag-alala, anak. Sabi nga, baka magiging sobra pa yung pera mo. Anong klaseng pananampalataya meron kapag ganyan? Diba? Ganyan po. Diba? Alam niyo kung istorya, sasabihin ko lang lahat po yung pinagdadaan natin ay talagang maniniwala ko talaga kayo na may Diyos. So, may Diyos. So, ibig sabihin dito, di ba? It will open, sabi nga it will open a miracle sa buhay ng bawat sa atin kung sakali nila, yung tapat yung pananampalataya natin sa Kanya. Bubuhos ang milagro, kapatid, sa buhay natin. Kapag alam natin yung sistema ng Diyos na siyang dapat nating panghawakan. Yan. Kaya nga sabi dito, di ba, sa Mark 11:20-24, Jesus said, sabi niya, have faith in God. If you have faith in God, you don't doubt, sabi ganun. Okay? You could tell this mountain to go up and jump into the sea, and it would. Whatever you ask for in prayer, sabi niya, it will be yours. If you only have the faith. Yan. Pero kung minsan, please, ito okay. Medyo ingat tayo. Dahil kung minsan, di ba, ang sabi nga po rito, di ba, faith can move mountains. If you study Bible, if you study history, sabi niya, you find that every time God moves out on earth, does a miracle, it's because somebody believed. Yan. May naniwala, may nagmimilagro ang Diyos. Mga sabi po rito, di ba, faith opens the door to miracles. Yan. Kaya sabi po doon sa binasa natin, di ba? Okay. Whatever you ask in prayer will be yours if you only have faith. Yan. If you actually had real faith, you just go to say to the mountain, jump, di ba? Makakon. Kaya nga lang, please, tinan nyo okay. Ang sabi po dito sa susunod, tinan nyo Matthew 13:58, Jesus did not do miracles there. Yan. At bakit hindi siya nakapaggawa ng miracles there?
Dahil kasi please, yung mga tao doon hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po ang sabi Hebrews 11:6, di ba? And without faith, you cannot please God. Hindi pala magmimilagro ang Diyos sa buhay mo, kapatid, kung hindi ka maniniwala na nakakagawa siya ng milagro sa buhay mo. Yan. At alam niyo, nagpapasalamat tayo dahil kasi ito yung dinevelop po sa atin. Ito po ang dinevelop sa bawat sa atin. Diba? Panghawakan lang natin. Kaya sabi nga niya, mustard seed lang. Kung yun lang ang meron kang faith, kapatid, hayaan mo lang mag-grow. Mag-grow yun. Yan. Yun lang naman talaga yung hiningi sa atin ng Diyos. Hindi naman malaking faith. Maliit na faith lang. Pero hayaan mo na siya ang magpatubo niyan. At paano tutubo yan? Paano lalaki yan? Faith comes by hearing, sabi na. And hearing by the word of God. Patutubuin mo yan sa pakikinig mo, kapatid. Number 3. Yan. Tingnan natin number 3. Faith, sabi ito, faith moves to God to act on my behalf. Yan. Anong Tagalog yan? Sabi niya, okay. Kikilos pala ang Diyos. Yan. Makikita natin pala ang pagkilos ng Diyos kung tayo po ay talagang sumasampalataya sa Kanya. Iyan po yung ibig sabihin niyan. Faith moves God, no? To act on my behalf, sabi nga nun. Okay. Ang sabi po rito, according to your faith, sabi niya, di ba? According to your faith, it shall be done unto you. Not because you deserve it. You don't deserve it. Because, okay, siguro, pinagpala ka dahil kasi paborito ng Diyos, di ba? Parang ganun kasi kung minsan yung paniniwala natin sa buhay natin. Okay. Tandaan po ninyo, ha? Okay. Kaya po tayo pinagpapaalam ng Diyos. Alam ba ninyo kung bakit? Yan. Dahil nakikita niya na talagang deserve tayo. Deserve tayo. Kaya nga sabi po rito, according to your faith, it will be done unto you. If you expect God to do little in your life, yan, makinig po kayo, ha? Yan. Kung ini-expect po ninyo na ang Diyos gagawa ng konti sa inyo, kapatid, yan. Alam nyo, magiging konti rin yung ibibigay sa inyo. Pero kung inaasahan ninyo na ang Diyos ay kikilos ng malaki sa inyo, yan. Kikilos. Kaya according to your faith nga Kaya nga sabi po rito sa inyo, according to your faith, it will be done unto you. See, the problem is with us. We think the wrong things. God moves. God is not moved by my complaints. Yan. Kaya iwasan natin, kapatid, yung mga nagre-reklamo kapag merong mga dumarating na problema, kapatid, huwag kang magtuturo. Huwag kang manisi. Huwag kang malungkot. Di ba? According to your faith, meron ka bang pananampalataya? Di ba? Gano'ng kalaki yan? Di ba? Mas malaki ang Diyos ko. Yun ang dapat mong panghawakan. Yan. According to your faith, sabi ganun. Di ba? It will be done unto you. Ang sabi po doon sa God, sabi niya, is never moved by my griping. Ganito po yung nangyari sa mga Israelita, di ba? Nakita sila na dadalhin sila sa isang inaakala na mapanganib, ayun na, nagre-reklamo na sila, sinisina nila ang Diyos. Yan. Ito po yung dapat natin iwasan. Sabi ganun, okay? God is never moved by my griping, my complaining, my grumbling, my whining. None of that moves God. God is moved when I say, God, yan, I am trusting you and I'm expecting you to keep your promise. Yan. You put your name on that promise and expect that God will grant it to you. And expect them. God Yan. will. Kaya lang ang problema po natin, kapatid, di ba? Alam mo ba yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba? Na kahit ito po, punta po tayo ngayon doon sa susunod, di ba? Bakit napaka-importante, di ba? Tingnan nyo, faith unlocks all the promises of God. Faith unlocks all the promises of God. Kapatid, alam ba ninyo kung ilan ang pangako ng Diyos po sa atin? Ilan po ba ang pangako ng Diyos sa atin? Sabi po doon sa ating pinag-aralan, there are 7,000 promises of God. Wow.
Yan. Di ba? Lagi ko ina-example ito, di ba? Para bang tayong binigyan ng Diyos yan, ng blank check. Yan. O anak, ito blank check. Okay, bahala ka na dyan. Yan. Anong ginawa natin sa blank check? Yan. Imbes na ikakas natin, di ba? Imbes na i-encash natin, ay itinabi lang natin doon sa aparador natin. Yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kapatid, nagamit mo ba yung blank check na yon? Yan. Hindi mo nagamit dahil hindi mo in-encash. Ito po yung mga promise ng Diyos. Bakit hindi natin na-encash yung mga promises na yan? Bakit hindi natin na-encash? Kapatid, wala pa tayong alam doon sa mga promises ng Diyos sa atin. At ayaw natin pangahawakan. Ang dami, di ba? Healing, promise of healing, promise of blessing, promise of wealth, di ba? Promise of relationship, di ba? Promise of work, di ba? Ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon na pwede mong gamitin yung promise ng Diyos? Di ba? Karamihan sa atin ngayon, di ba? Healing, di ba? Pero tingnan naman ninyo, di ba? Inangkin natin ang inangkin. Abay, tingnan nyo, nagpapatuloy pa rin tayo. Healthy pa rin tayo. Nagigits mo natin, pero please, okay, marami pa mga promises na dapat natin talagang i-claim sa Kanya. Nakahanda, kapatid, naghihintay yung mga promises na yan sa buhay natin. Tandaan po ninyo, okay. So, ang sabi po doon, di ba? Corinthians, yan, ito. For no matter how many promises God has made, ang sabi ito, they are all yes in Christ. Yes in Christ. Okay, ito naman po ang dapat natin tandaan. The promises of the Bible only apply to those who know the author. The promises are yes in Christ. You must know the guarantor of all the promises of Scripture. And with your faith, it will unlock them. Gets ninyo? Gets ba natin yan? Gets ba natin yan? Kaya pala hindi natin na-unlock kung minsan. Anong problema kung bakit hindi natin na-unlock yung mga promises na yan? Anong problema kung bakit hindi natin na-unlock yung mga promises na yan? Ano po? Anong problema? Sige nga, alam ba ninyo? Kapag una, di ba? Hindi mo siya pakilala masyado Kilala mo ang Diyos, kapatid, pero tanong, kilala ka ba niya? Yan. Hindi ka makikilala ng Diyos, kapatid, kung pakinig ka na ng pakinig sa mga panalangin mo. Gusto ko to, gusto ko yun, gusto yan. Yan. Pero pinapakinggan mo ba sa pakikipag-ugnayan mo sa Kanya? Kaya nga po, alam mo yung ang prayer po, ikinumpara yan doon sa paghinga Ang ginagawa natin paghinga kung minsan di ba? Exhale lang. Yan. Yun lang ang ginagawa natin sa prayer. At bakit sinabing exhale lang? Kasi humingi ka lang pahinga. Pero ang paghinga, kapatid, exhale saka inhale. At alam niyo kung ano yung inhale? Ang inhale, pinapakinggan mo siya, pinapapasok mo ba siya sa buhay mo? At napapapasok mo lang sa buhay mo, kapatid, kung ikaw ay nakipag-ugnayan sa Kanya, nagbabasa ka sa Kanya kasi yun nga, nangungusap po siya sa buhay natin sa magitan po ng pagbasa. At katulad po ng ginagawa natin ngayon, di ba? Nangungusap siya. Yan. Kaya nga po, i-develop po natin yung ganun sa buhay Kristiyano natin. Exhale sa inhale. Yan. Doon po tayo makikilala. At doon po natin pwedeng gamitin itong sinasabi dito, di ba? They are yes in Christ. Di ba? Okay? They are yes in Christ. Kung talagang sabi nga po, ang panghawakan natin. Yan. The promises of the Bible only apply to those who know the author. Sabi niya, all the promises are yes in Christ. Yan. Hindi ka pahihindian ng Diyos, kapatid. Okay? Pahihindian ka lang kung hindi tama yung paggamit mo doon sa hinihingi mo. Tandaan po ninyo, ang sabi po sa Isaiah 59 sabi niya, diba? Ang mga sala nyo ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ang mga panalangin niyo. Yan. Pero ang sabi po sa Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things. Sabi ganun. Nakita niyo? Iyon po yung mga pangako na dapat natin panghahawakan.
Kaya nga lang, di ba, medyo umiwas ka doon sa sinabi, di ba? Ang mga sala ninyo, yan. Ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi binibigay yung mga gusto nyo sa buhay ninyo. Okay, so ang sabi dito, di ba? Number 5, sabi niya, faith turns God-given dreams into reality. Ah, lala. Yan. Ito na po yung pinapag-aralan natin sa 6 phases of faith. Yan. Faith turns God-given dreams into reality. Yan. Okay, tatanungin ko ngayon sa inyo, di ba? Ano ba yung mga dreams natin? Yan. Ano ba yung mga mga gusto natin mangyayari sa buhay natin? Di ba? Kanya-kanya tayo, di ba? Katulad ni Sister Digna, di ba? Nasa likod ko si Sister Digna yan. Nakita niyo, Sister Digna, yan. Ang panalangin niya, yan. At least yung kondisyon niya, yung mga nararamdaman niya, mawawala. Yan, parang ganyan. No? Kasi nag-BP daw siya kagabi eh. 160 over 90, ma'am? Over 100. Ano ba, high blood ba yung gano'n? High blood ba yung 160 over 90? High blood siya. High blood siya. Pero alam yung ginawa niya? Ayun, kumain siya ng bawang. Naging 110 na lang ba? Biglang baba na. Isang kilo na po. So, ibig sabihin, kapag ganun pala, may mga dreams tayo, sabing ganun, di ba? Pag may pananampalataya tayo, kapatid, answered prayer ka. Yan. Kaya di ba, dapat i-develop talaga natin yung faith na dapat na talagang panghawakan natin. Kaya nga po, tingnan nyo, ang sabi ko sa Ephesians, tingnan nyo. Ang sabi po niya sa Ephesians, tingnan nyo, glory to be to God, sabi niya, who by His mighty power at work within us is able, sabi niya, to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Alala. Ano ba yung hinihingi mo ngayon? Ano ba yung inaasam-asam mo ngayon? Ang sabi niya, He's able to do even. So, sobrahan pa niya, kapatid, yan. Pero, meron ka bang pananampalataya? Yan. Sabi niya, infinitely, asus talaga naman. Ano ba yung infinitely? Yan. Ano ba ibig sabihin infinitely? Walang hanggang, kapatid. Alala. Siksikli ka umaapaw. Madadaganan ka pa. Sabi nga nun. Nagets ba natin yung pagsagot ng Diyos sa atin kapag talagang meron tayong tunay na pananampalataya? Sabi, behind our highest prayers and desires and thoughts or hopes. Diba? Katulad yan. Ito halimbawa nito eh. Diba? Oh, umasa ka siguro ng forever mo. Diba? Parang ganyan. Okay? Umasa ka ng financial. Diba? Eh, ang inaasahan mo lang, diba? 1,000 lang. Eh, sabi niya, infinitely eh. Eh, kapatid, ang darating sa'yo, million. Ako, ewan ko lang kung paano. Iyon po ang pagbibigay sa atin. Infinitely, sabi niya. Beyond, sabi niya. Kung ano yung dream mo, ay kapatid, hihigitan pa niya yun. Eh, ang kailangan, di ba? Eh, ang tanong, di ba? Meron ka bang faith, kapatid? Yan. Di ba, napaka-importante itong papag-aralan natin, yung daring faith, di ba? Yan. Kaya nga, talagang itutulak ko nga talaga kayo eh. Kasi please, okay, gusto kong makamtam natin itong mga sinasabi dito eh. Para sa atin ito mga pinapag-aralan natin. Number 6, faith gives me power to hold on in tough times. Ay, ito na po yung kailangan natin sa ngayon. Di ba? Ito po yung kailangan natin ngayon kasi it's tough times po ngayon eh. Di ba? Nakatulad yan, bakit tayo nagsusum ngayon? Dahil kasi, please, gusto natin umiwas eh. Sa pandemic na ito, abi talagang hindi lang doble, di ba? Hindi lang triple, kundi yung mga nangyayari ngayon. Latest na ako ngayon sa France, di ba? Bale, halos kulang-kulang 6,000 ngayon nasa intensive care unit eh. At kahapon yata, at least 400 yata yung namatay dahil talagang hindi sila nakalusot. No? So talaga, it's tough time, di ba? Why, sabi niya, faith gives me more power to hold on tough times. Okay. Tingnan po ninyo. Sabi niya, why is this one important? Yan. Because faith doesn't always take you out of the problem. Oh, lala. Yan. Hindi ka tatanggalin. Kaya hindi tayo tinatanggal. Mag-isang taon na tayo nandito sa pandemic na ito.
So ano nakikita natin? Ang sabi po rito, faith often takes you through the problem. Yan. Harapin natin. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. Faith doesn't always take away the pain. Faith gives you the ability to handle the pain. Naintindihan ba natin yung mamaraan ng Diyos? Hindi tayo ilang. Padadaanin tayo sa apoy, talagang sa apoy ka talaga dadaan. Diretso yung mga apoy dahil siya magiging resulta, di ba? Kaya sabi pa dito, faith doesn't make life heaven on earth. Halala. Hindi po ito yung talagang para sa atin. This world is never going to be heaven, sabi niya. Ito na pa-importante, please. Okay. Nangyayari po kasi sa atin ito at dapat natin malaman. Sabi niya, faith doesn't make life heaven on earth. This world is never going to be heaven on earth. Things are never going to go perfectly on this planet. Yan, you will always have pain and you will always have sufferings in your life, kapatid. Pero ang sabi po rito, faith gives you the ability to handle it. Yan. It will not take you out of the storm. Hindi tayo tatanggalin sa pandemic na ito. It will calm you in the storm. Naintindihan po ba natin kung bakit pinatagal ng Diyos ito? Yan. Diba? Tinatanong natin, ba't Lord pinapatagal mo ito? Yan. Alam nyo, dapat makita natin positive doon. Kaya pinapatagal ito dahil kapatid, kaya natin, alala. Kaya natin sa pamamagitan niya, alala. We can do all things through Christ who give me strength. Yan. Meron paborito si Pastor Atin na verse eh. Sige natin, sabi mo yung verse na wala pang nahasa, di ba? There is no, ano ba yun? Yung paborito verse ni... No weapon formed against you shall prosper. Ayan, kita nyo? Walang anumang sandata sa ating Kung ang sandata man ng kalabang sa ating itong pandemic, kapatid, hindi pa ito, di ba? Hindi pa ito dahil kasi talaga wala naman tatalab sa atin. At bakit? Kasi naunawa natin pamaraan ng Diyos eh, di ba? Hindi tayo inaalis dito, kapatid. Di ba? Alam niyo ba, yung nangyayari sa atin ngayon, tayo po ang nagiging inspirasyon ng mga nagpapatuloy eh. Di ba? Tayo po ay nakikita nila ng pag-asa eh. Eh, ba't sila nabubuhay? O, di ba? Parang ganyan, di ba? So, ibig sabihin, di ba? Lumalakas po ang pananampalataya nila sa Diyos eh. Dahil kasi na ipinapakita natin. Nakita na kung ano nagagawa natin dito sa pandemic na ito. Tayo ang nagiging huwaran nila. Tayo ang pinapamarisan nila. Yan. At bakit? Kasi alam nila eh, di ba? Na tayo po ay umaasa sa Diyos. At yan ang po talaga ang dapat natin malaman. Alam nyo, nangyari po ito kay Pablo eh. Tingnan nyo ang suffering si Pablo. Ay sabi nga natin, ako, matindi ito ang suffering. Hindi, mas matindi ito naging suffering si Pablo kung titingnan natin eh. Ang sabi ni Pablo dito, sabi niya, diba? We are pressed on every side by trouble, sabi niya, but we're not crushed and we're not broken. We're perplexed, okay, that means confused and we don't know why this happened, sabi niya, but we don't give up, sabi niya, and quit. We're attacked, but God never abandoned us, sabi niya. We got knocked down, but we're not knocked out. He says, we get up and we keep on going. Diba? Alam ang tawag po doon? Alam niyo kung anong tawag po dito sa ganitong pag-uugali? Ang tawag po doon, resiliency. Na kahit ang tanong po dito, sabi niya, where do they get this resilience like that? Yan. Naging matatag, di ba? Naging matatag at lumakas ang loob nila, di ba? Maski man ganun yung mga pinagdadaanan nila. So, ang sabi doon, where do you get resilience like that? Yan. Ito po ang sagot. Yan. It's faith. Dahil po sa pananampalataya. Oh. Nga po talagang dapat lang talaga na pipilitin ko talaga kayo, di ba? Kaya nga sabi nga, itutulak ko kayo. Yan. Kasi alam ko eh, di ba? Makakalipad na po tayo eh. Amen? The promised land is waiting for us, mga kapatid. Kahit ito po yung dapat natin gawin. Okay? So, now do you see why we need to work on strengthening our faith? Probably more than anything else and why we're going, diba?
siguro mga 2 buwan natin tatalakayin itong daring faith kasi there are 8 lessons na dapat natin mapag-aralan dito eh. Okay. So because faith, it is faith that does these 6 things. Yan. 6 na bagay po yung makikita natin na gagawin ng faith sa atin. Number 1 po, di ba? Napag-aralan natin, di ba? It will shrink, di ba? My problem. Number 2, it opens the door for miracles. It moves God to act on my behalf, sabi niya, and then it will unlock all the promises of God. And it will turn dreams into reality and gives me the power to hold on tough times. Yan. At higit na mahalaga na dapat natin makita. It is faith, sabi nga nun, di ba? That we may get to know God. Yan. Ito po may istorya. Dito ko tatapusin. Si Yuri Gagarin, di ba? Russian cosmonaut si Yuri Gagarin. At sila po yung unang nakapunta sa buwan. Yan. At alam natin, ba, mga Russian, mga atheist yan, di ba? Alam nyo, nung si Yuri Gagarin po, nandun na sa buwan, di ba? Kasi talagang lumakad siya sa buwan eh. At nandun siya sa buwan na ganyan, nakita niyo yung kinalalagyan niya. Ang sabi niya, ito po yung sinabi niya, di ba? I saw earth, sabi niya, and it is beautiful. Sabi niya, but I did not see God. Yan. Ito po yung sinabi niya nung nandun siya, nagmalaki pa nga siya nung bumalik na siya dito. Pagkatapos, pagkaraan isang buwan, ayan, sumunod naman mga Amerikano. At yun po si John Glenn. US astronaut in the Gemini program, Christian. Yan. Tingnan niyo anong sinabi ni John Glenn. Nung pagdating niya, pagbaba niya dito sa lupa, ang sabi niya, tingnan niyo. Sabi niya, I saw God everywhere, sabi niya. And His beautiful creation. Yan. Anya sa totoo lang, pares silang tama. Pares po silang tama. At ano po ang pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba nila, di ba? Yung pananaw na dapat na siyang gusto kong ma-develop sa atin ngayon. Anong pagkakaiba nila? Ayan. Ang sabi po sa salita ng Diyos, sabi ganon, unless you are born again, sabi niya, you cannot see the kingdom of God. Nagigits ba natin ito? Yan. Ang dami dapat nating makita, mga kapatid. Ang dami sanang dapat mapapasa atin. Kaya lang, hindi mapapasa atin ito kung wala tayong pananaw, na katulad ng pananaw ni John Glenn. You can only see these things, sabi gano'n, di ba? Kung ma-born again tayo. At nagpapasalamat tayo kasi we are all born again. Amen ba? So, ibig sabihin, nandun na tayo, di ba? Nag-start na tayo. Okay, so ito pa yung naging problema, di ba? Kung bakit hindi nakita nung cosmonaut na yon. Ang sabi po sa 1 Corinthians, di ba? 2:14. Yan. But the person, sabi niya, is not a Christian, does not understand this word from the Holy Spirit. He thinks they are foolish, sabi niya. He cannot understand them because he does not have the Holy Spirit to help him understand. Yan. Minsan mga kapatid, ang daming mga pangako ng Diyos na dapat nating angkinin. Kaya lang kung minsan grib natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Na kahit na nangyayari, di ba? Imbes na may-encash natin yung blank check na sinasabi, yan, tumatalbog. Di ba? Nangyayari sa ating kumisan yung mga ganun, di ba? Ang dami nating gustong mangyari sa buhay natin. Ba't kaya hindi ibinibigay? Yan. Kasi ang banal na Espiritu, kapatid, hindi mo inaalagaan. Okay? Ginagawa mong pasahero imbis na ikaw ang pasahero. Yan. So ito yung dapat natin alalahanin. Tandaan po ninyo. Ito po yung dapat natin alalahanin. Hebrews 11:6, ibabalik ko na lang yan. Without sabi ganon, it is impossible to please God. Because anyone, sabi niya, who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yan. Ang tanong ko ngayon sa inyo, di ba? Nagsisik ba talaga tayo? Kailangan sumagot tayo ng oo. Dahil kasi ang ginagawa natin ngayon, nagsisik tayo, alala. Hindi mapapasa inyo ang promises ng Diyos kapag hindi kayo sasagot ng oo. Di ba? Amen.
ginagawa natin ngayon, please, nagsisik tayong lahat. Kaya tingnan yung pagpapalang darating sa inyo, aasa, please, umasa kayo. Kung ano man yung mga pangangailangan ng bawat sa atin ngayon, di ba? Kung healing man, di ba? Relasyon man, di ba? Financial man, di ba? Iasa natin sa Kanya. Please, meron na tayong pananampalataya. Ang healing lang sa atin ng Diyos, kapatid, mustard seed. Mustard seed. At ibibigay niya lahat ang hiniling natin. Okay, let's pray. Panginoon,